tagumpay ka. Sabi mo sa mga thank you, Lord. Dahil nandyan ka. Yan, so tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon sa araw po na ito. Bagaman, possible yung ilan po sa inyo may mga warfare pa bago ka pumunta dito. Meron po bang ganyan? Pero naririto ka ngayon. So salamat sa Panginoon dahil biyaya niya po iyan. So last week, pinag-usapan po natin yung tungkol po sa pakikipaglaban sa kaaway. I hope atin pong in-apply iyon para tayo po ay managumpay. So kung nalimutan niyo po yun, balikan niyo po ang inyong mga notes. Right weapons for the right enemy. So just in case wala po kayong notes, gusto niyo pong mag-notes, meron po tayong live. Wag na po sa Facebook kasi binubura ni Facebook. Pwede niyo pong puntahan ang atin pong YouTube channel. Ang Revival Hub po ay may YouTube channel. Revival Hub po yung pangalan. So, i-search nyo po. Kung ikaw ay taga-Revival Hub, hindi ka pa naka-follow, bakit? Tanong mo sa kanila mo, bakit? Yan. So, ngayon po, nasa 159 na po yung subscriber natin. So, madami na po yun for me kasi mahirap pong magka-subscriber sa YouTube. Pero assignment ko po sa inyo, sa lahat ng naririto, mag-subscribe po kayo. Mamaya na, wag ngayon kasi baka kung saan-saan kayo makapag-scroll dyan. Ano ang ginagawa ko? Ba't ako nagsa-cellphone? Hindi ka na nakapag-subscribe. So pag uwi mo na lang. Sa mga nanonood po, share this stream kung kayo po ay nasa Facebook, kung kayo po ay nasa YouTube, subscribe. Kung kayo po ay nasa Facebook, punta po kayo ng YouTube, pwede po kayo dong manood, subscribe din po. So, yan. So last week, again, pinag-usapan po natin yung tungkol sa pananagumpay sa gawa ng kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng weapons. So kung naaalala niyo po, we talked about Ephesians 6, yung armor of God, yung mga itinuro po ni Apostle Paul para tayo hindi bugbog sarado. Tanong mga sa kanila, bugbog sarado ka pa din ba? Ano mo sagot? Hindi na. Amen. Hindi na po ba? Amen. Hindi na. So, dahil tayo po ay tinuturuan ng Panginoon unti-unting managumpay, sa gitna po ng matinding laban, may mga weapons po na ibinigay ang Diyos. So, alam niyo po, meron pong isang ex-warlock na nagkwento. Another po ito. Actually, amazing po yung pagkilos ni Lord kasi marami pong unbelievers yung nakakakilala sa Panginoon ngayon po mga season na ito. Hindi ko po alam kung nakita ninyo yung isang sikat na influencer. Actually, hindi ko siya nakita except nung nakakilala na siya kay Lord. Yung umiiyak na nagvi-video na ba't ako umiiyak? Nagbabasa lang ako ng Bible, hindi ko alam ba't ako umiiyak. So, natuwa po yung mga influencer community, mga nasa social media world. Bakit? Kasi unti-unti pong nililigtas ng Panginoon yung mga influencer sa Philippines. Ako po'y naniniwala, ito po'y parte ng plano ng Diyos. Na nananalangin tayo sa campus, nananalangin tayo sa unbelievers para sa kanila, sila maligtas. Ito po'y plano ng Diyos dahil binubuksan ng Panginoon yung mga mata ng mga hindi pa nakakilala sa Kanya para lumapit din sila sa Diyos. Actually, yung pumunta po sa amin para mag-abot po nung award po namin, nung isang araw, ay tuwang-tuwa po sila, yung sa pinapanalunan po namin. Tuwang-tuwa po sila dun sa story, nakipagkwentuhan po sa amin. Shinare pa po niya na yung vice president po nung kumpanya ay Kristiyano din po. At habang pinapanood daw ang aming video, unang nood niya lang, iyak ng iyak po dahil daw po dun sa video. Touch na touch. I don't know. Sabi ko, ano nakakaiyak dun sa, tumawa pa nga tayo dun sa dulo. Pero, tuwang-tuwa po sila, kahit po yung dalawang pumunta, blessed na blessed po sila, Christian, sinasabi nila Christian yung VP, Vice President namin. And then, nagtatanong sila about sa church, bakit nyo po yan pinili yung calling na yan, ba't nyo ginagawa yan? So parang iniisip ko, ngayon mas open na po yung mga tao kasi ina-announce po talaga ng Panginoon yung pananampalataya po natin. Kaya tayo po ay nasa perfect situation para samantalahin po natin na magpagamit talaga kay Lord kasi hindi na po kasing sarado natin. Sino po dito aamin ka na sarado ka dati bago mo nakilala si Lord? Amen. Majority po dito. Pero alam niyo po yung ngayon, yung generation, kita po natin mga artista nililigtas ng Panginoon, mga influencer, iba't ibang mga tao. So, sa ibang bansa naman po, dahil uso po yung witchcraft, ang nililigtas po ng Panginoon, mga dating mga witches before, mga warlocks. So, tayo po inanampalataya, darating din po sa Pilipinas na makakarinig po tayo ng mga patotoo ng mga dating albularyo,
dating mangkukulam, mambabarang. Meron po ba dyan? Pwede po kayo mag-testify sa Sunday. Baka po may tinatago po kayong testimony. Alam niyo po, powerful testimony po yan. Kasi wala pong turuan. Baka po bumalik yan sa dating buhay pagka po nanunuro po kayo. Hindi, biro lang. So, let them. Pero I hope kung meron po dito, we would love to hear. Kasi nakarinig po kami sa Coronadal ng dati pong, again, nakwento ko po ito sa inyo before, yung lola niya nagpapaagas ng mga buntis. At nakita niya po yung mga ritual na ginagawa, nakita niya po yung mga, siya pa po yung tagalibing nung mga baby. So nakita niya po yung mga ritual na ginagawa na naging dahilan bakit po naging ganun yung spiritual life niya na parang feeling niya may powers din siya. Sabi niya pag nagka-curse siya ng mga tao, inaaway siya sa school kasi sila sabihin, aswang ka, aswang yung lola mo, ganyan. Kina-curse niya, tapos nangyayari nga yung mga curse. So ramdaman niya nagkaroon siya ng power. So meron po talagang mga ganyan. At tayo po'y nananampalataya. Darating din po ang panahon na yun sa Philippines. Makakarinig po tayo ng mga patotoo, ng mga naglilingkod kay Satanas before pero binago ng Diyos. Naniniwala po ba kayo darating yon? Amen. So let's pray for that for this church. Kahit medyo city na po yung Lipa, marami po tayong mga karatig lugar na meron pa pong mga ganyan. So sa US po, yung isa pong warlock, nagkakwento po siya na tuwing ang mga Kristiyano daw po ay nananalangin, ay sila po ay pilit umaatake kasi galit na galit po ang kaaway sa prayer. Ang sabi niya, isa daw po sa main attacks ng kaaway, papasok ka pa lang sa prayer, ay maraming mga thoughts. Doon mo maiisip, ay kailangan ko palang maghinoko. Kailangan ko pala magsaing. Ay, meron pa pala akong hindi nare-replyan. Naku, nung isang araw pa yun, baka magalit. Re-replyan ko lang. Nakakaranas ba kayo noon? Parang nakalimutan mo na yung bagay na yun, pero suddenly, nung magpe-pray ka, biglang naiisip mo yun. Alam niyo po ang sabi ng science, ang thoughts daw po natin everyday ay 12,000 to 60,000. Everyday. Yun yung bilang ng mga pumapasok sa isip mo. Iba't ibang mga bagay yun. At tuwing magpe-pray ka, ang sabi ng warlock na yun daw po yung main attack ng devil. Kasi kita niya in the spirit. Pa-flood ka ng maraming thoughts para hindi ka makapag-pray. Ngayon, ang sabi niya, merong barrier na kailangang i-break through ang maraming Christians na hindi nila alam. Tuwing magpe-pray ka daw, ang sabi niya, tuwing magpe-pray ang mga Kristiyano, yun yung ginagawa nila. Ayaw nilang maka-breakthrough ang mga Christians, kaya kung ano-anong thoughts ang ilalagay, ano-anong distraction. Ngayon, may mga Christians, sabi niya, na nakikita niya na matyagang manalangin at hindi pumapayag na ma-distract. Nagtutuloy sila kahit anong bato ng thoughts. Yung mga Christian daw po na yun, nakaka-breakthrough sila at ito daw yung next attack. Yung next attack, pag naka-breakthrough ka na, merong magko-call sa phone mo. Usual pong strategy ni Satan, sabi niya. May magko-call sa phone mo kasi pinupush nilang mag-call yung dati mong kaibigan na hindi mo kakilala, na hindi mo natanda, or hindi mo na nakikita matagal na, biglang siya magko-call sa'yo. Or scammer, biglang matatawag sa'yo. Or kung sino mang tao randomly magko-call sa phone mo para lang ma-distract ka. Sa ngayon, hindi na phone call pero pwedeng phone call pa din. Pwedeng messenger call, hindi ko alam. Pero yun yung attack nila. Pag naka-breakthrough ka na, biglang mas matinding distraction. And nagulat po ako nung narinig ko yung testimony po na yun ng ex-warlock. Kasi nung isang araw lang po, while I was praying, nasa kalagitnaan po ako ng prayer, naisip ko pong buklatin yung phone ko. Ganyan lang, nakataob kasi doon sa malayo. Ginrab ko, ginanyan ko lang. Pag ganon ko po, biglang may tumatawag. Hindi ko pa po alam yung testimony na yun na, nito lang po, last week lang po ito, na biglang may tumatawag, random number. At yung tumatawag, may appliance po kasi kami sa bahay na pinapagawa. Na matagal lang hindi bumabalik, hindi po namin ako-contact, inaantay po namin yung contact pagtawag nila. So, tumatawag po siya sa kalagitnaan po ng akin pong prayer. At after po nun, sinagot ko, hindi ko alam na yun, na service provider yun, customer service. So, sinagot ko siya, tinanong ko, hello po, sino po ito? At sinabi niya, sila daw yun, ganito daw yung update, sa inaantay namin na update dun sa appliance na yun, ganyan. So iniisip ko during that time, wow Lord, dahil nagpe-pray ako, parang nakababad ako sa presence mo ngayon, answered prayer siguro to, kasi hindi ko naman alam yung mga pinagpe-pray ko, ang tagal na namin itong inaantay. So iniisip ko noon,
answered prayer. Pero alam niyo po yung nangyari after po no, nag-scroll na ako sa social media, ay siguro tapos na ako kasi may answered prayer na ako ngayon. Pero ramdam ko may conviction sa akin na tuloy pa. Pero dahil po sa phone call na yon, ako po yung na-distract na. At nabalikan ko po ito nung narinig ko yung testimony ng ex-warlock na ito, na isa pala sa strategy ng kaaway. Pag napagtagumpayan mo yung maraming thoughts, papasok na yung mga phone call, kung anong pagtawag, anong distraction, na mas matindi kaysa dun sa thoughts. Kasi pinili mo maka-breakthrough. Alam niyo po kung bakit? Kasi galit na galit po ang kaaway sa panalangin. Kaya yung katabi mong mapanalanginin, galit ang kaaway dyan. Amen. Sabihin mo sa kanila mo, galit ang kaaway sa'yo. Sabihin mo sa kabila, kasi prayerful ka. Kumbinsido po ba yung katabi mo na prayerful siya? So, I don't know kung nasa saan ka sa prayer life mo, pero isang bagay po ang sigurado, kung ikaw pinipigilan ka ng kaaway manalangin, especially nung mga nakaraan, alam mo na ngayon kung bakit. So, yun sa alam mo na kung bakit. So, nangyari po yan sa isang situation po sa Bible na yung church po ay hindi po sila napigilang manalangin at ipinakita po ng Panginoon ang kapangyarihan niya when the church persists in prayer. So, open your Bible sa Acts 12. Tingnan niyo po ang situation na ito. So, meron po ako ditong English version, meron din po akong Tagalog. So, minsan basahin ko po yung English, minsan yung Tagalog kasi meron po akong gustong kuhanin sa English version. Pero basahin ko po muna ang Tagalog sa verse 1. Nang panahong iyon, if you have your Bible with you, open your Bible. Meron din po tayo dito sa screen sa mga walang dalang Bible. Kung wala kang dalang Bible, dadala ka next time. Amen? Amen. Pero pwede po dito, at the same time, gagamitin din po natin yung nasa screen para maghimay. So, verse 1, nang panahong iyon, ay inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Pag sinabi pong iglesia, malalim na term na pinapatukoyan po ay church. So meaning po nun ay church or simbahan sa mas mababaw pong salita. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Isang verse lang po yun, pero tingin niyo po ba, madaling bagay po ba yung pinagdaanan nila sa verse 2? Hindi. Isang tao pinatay sa church. What if, nabalitaan niyo po, na mayroong pinatay sa Revival Hub? Dahil taga-Revival Hub siya. Yun lang. Parang yun lang yung reason. Ano pong mararamdaman mo? Matatakot. Parang isipin mo next time, mag-church po ba ako? Online na lang muna siguro. Magre-reason muna ako. Or isa naman yung church, sa ibang church muna ako ha-attend kasi pinapatay daw yung mga taga-Revival Hub. So, ito pong bagay na ito na verse 2, dinaanan lang siya. Dinaanan lang po yan. Madalas nalilikdangan natin, pero gusto ko pong makita nyo na sobrang bigat po niyan. Madali po bang mamatayan? Hindi. Madali po bang mamatayan dahil sa pinatay sa pananampalataya? Mas lalong mahirap yon. Mahirap pong mamatayan, mahirap pong mapatay ang isang tao dahil sa pananampalataya. Hindi lang po yan yung kabigatan. Gusto ko pong makita nyo kung gaano kabigat itong verse 2. Si James po, kung nakikilala nyo po si James na kapatid ni John, sino po siya sa Bible? Santiago. Pero hindi po siya ang writer ng Santiago 4:14. Si James po na ito, naalala nyo po kung sino po yung top 3 disciples ni Jesus? Si Peter, si James, at si John. Si James at si John, kung napanood nyo sa The Chosen or nabasa nyo po sa Bible, sila po yung nag-aaway sa pwesto sa langit. Nasabi nila, pagdating mo ng langit, doon kami sa kaliwa mo at sa kanan. So si Peter, James, and John, tingin nyo po ba mahalaga po ang role nila sa church? Mahalaga. Acts 12 po ito. Kakamatay lang ni Jesus, kakaakyat niya lang sa langit. I don't know kung ilang taon, ilang buwan itong lumipas, pero Acts 12 lang po yan. 28 po yung verses ng Acts. Bago pa lang po na nagsisimula yung church, ang isa po sa head ng church ay pinatay. Si James. Peter, James, and John. Peter ang pinagkatiwalaan sa church. Si James parang kanang kamay siya ni Peter. Si John katulong nila, magkapatid sila, James and John. Tingin nyo po, mabigat po ba ang pinagdadaanan ng church? Mabigat. So kung kami pong mag-asawa, pinatay ang aking asawa, tingin niyo po ba?
Kasi kumbaga ako yung Peter, for example, siya yung James. Si Jaima. Yan. Si James. So, si Santiago, for example, tingin niyo po, madali po ang pagdadaanan ng church. Hindi. May time po, nag-uusap po kami mag-asawa. Inisip namin, hanggang kailan kaya tayo? Tatanda pa kaya tayo? Or iloloobin kaya ni Lord yan na magtagal pa tayo? Or anytime from now, pwede tayong mawala? Sino kayong mauuna sa atin? Tinatanong ko po siya, what if ako yung mauna? Anong gagawin mo? Tutuloy mo ba yung church? Tinatanong niya din ako, what if ako yung mawala? Anong gagawin mo? Kaya mo bang magpatuloy sa ginagawa natin? So, pinag-uusapan po namin yon. And hindi po siya madaling bagay na mamatay yung isa sa head ng church. Ngayon, ba't ko po ito binibigyan din? Kasi madalas pag binabasa po natin ito, nilalagpasan lang natin yung verse 2. Ay, normal na may patayin sa unang church. Pero hindi po. Mabigat mamatayan, mabigat mapatay dahil po sa pananampalataya, at mabigat na mapatay yung second kay Apostle Peter. Siya yung kanang kamay ni Apostle Peter. So ang point, mabigat po ito. Tingnan niyo po, madali po ba para sa church noon yung bagay na ito? Hindi. Tingnan niyo po ang magiging response nila. Sa verse 3, ito po yung sinabi, nang makita niya na ito'y ikinasiya ng mga Hudyo, kanya namang isinunod na dakpin si Pedro. So yung mga Hudyo, mga Israelita, tuwang-tuwa sila na pinatay yung pangalawa sa head ng church. Kaya sino nang target nila ngayon? Yung pinaka-pinuno. Papatayin natin yung pinaka-pinuno. Sino ang pinaka-pinuno ng church? Ako, si Pedro. Hindi po ako. Si Pedro ng church noon. So, ang sabi po dito, ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pangpaalsa. So, hinuli po nila sa verse 4, nang siya'y mahuli na niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa ilan daw po? 4 na pangkat na mga kawal upang siya'y bantayan at binabalak na siya iharap sa taong bayan pagkatapos ng Pasko. So dahil ang plano po ay hindi lang siya ikulong, kundi anong gagawin po sa kanya? Papatayin din. Tingin niyo po ba seryoso pong bagay ito na papatayin si Pedro? Seryoso. Bakit? Kasi meron nang naunang pinatay. Hindi na ito joke. Yung pagkakahuli sa kanila, hindi lang yung pananakot. At hindi lang po banta yung nangyari. Gusto ko pong makita ninyo, nahuli talaga po si Pedro. Dahil po seryoso yung pagpatay na gagawin, binigay po siya sa 4 na pangkat. Yung isang pangkat po, 4 po yung soldier doon. So ilan po lahat ng mga sundalong magbabantay kay Pedro? 16, 16. Bakit? Kasi 4 po yan, yun po yung lalagpasan niya lahat. Isang bantay sa pinakalabas, sunod na level ng bantay, may gate ulit, sunod na level ng bantay, saka pa dito ikinulong si Pedro. Imagine, ganun po katreten si Herodes kay Pedro. At the same time, ganun po kaseryoso yung pagpatay na gagawin. Tingin niyo po, anong nararamdaman ng church ng mga panahon po na yun? Natatakot na sila. Siguro iniisip nila, ito na ang katapusan natin. Si Jesus pinatay si James, pinatay si Esteban. Ngayon si Pedro na ang papatayin. Tingin niyo po ba, tingin nila doon, biro lang? Napapatayin si Pedro? Hindi. Seryoso pong bagay yon. Ngayon, ano po nangyari? Tingnan niyo po yung verse 5. Ang ganda po ng response nila. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia or yung church ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. So sabi po dito, Peter was therefore kept in prison but constant, sabihin niyo nga po, constant prayer was offered to God for him by the church. So si Pedro, nasa kulungan po siya, papatayin na, halos tinatanggap na ng church, pero inilalaban po nila sa pamamagitan po ng pananalangin. Hindi lamang po, tara magkapit kamay, tayo'y manalangin, and then after 5 minutes, in Jesus' name we pray. We declare, He is free in Jesus' name. Come on, let's shout, Amen, Amen, palakpakan. And then uwian na sila. So, hindi po ganon na isang moment na prayer. Ano pong tawag sa prayer na ginawa nila? Constant prayer. Pag sinabi pong constant, tuloy-tuloy, walang patid. Pag tayo nagpe-pray, in-encourage natin, pray consistent prayer. Maganda po yung consistent prayer. Pero alam niyo po ang kaibahan ng consistent at ng constant. Yung consistent, palagian, regular. Pwedeng every 5 minutes magpe-pray ka, every
4 hours, magpe-pray ka. Every 3 times a day, nagpe-pray ka. Ang tawag po doon, consistent. Sabihin mga consistent. At gusto po natin yon, I encourage that. Pero alam niyo po yung kaibahan ng ginawa po nilang prayer, hindi po consistent prayer lang. Ano po yung ginawa nila? Constant prayer. So pag-usapan po natin ngayon, the power of constant prayers. Dahil sa oras po na ito, makikita niyo po, again, nandun po tayo sa situation ng church, sobrang mahirap ang sitwasyon. Tingnan niyo po kung paano magte-turn out yung events. The power of constant prayer. Ang nangyari po, tuloy po natin ang pagbabasa. Again, nandun po tayo sa 4 layers ng kulungan, nakakulong si Pedro, nagpe-pray ang church. Verse 6, actually, alam nyo na po yung mangyayari dito. Nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng dalawang kawal na nakagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. So, ang nangyari po, natulog po si Pedro. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung si Pedro ba yan. Katabi mo si Petra at si Peter. Yan, hindi po yan si Petra, hindi po yan si Peter. So, si Pedro nung time na yon natutulog. Anong nangyari? Bakit? Kasi natutulog po siya dahil sobra po siyang confidence sa Diyos. Na alam po niya, again, alam niya tatanda pa siya. Pero siguro mayroon din siya sa isip niya na kung ako man mamatay ng maaga, wala din problema kasi sa langit ako mapupunta. Kasi ang dami pong assurance ni Lord sa kanila. So, yung mga disciples nun, puspos sila ng Holy Spirit, pinanghahawakan nila ang sinabi ng Diyos. Kaya wala siyang dapat ikatakot. Pero yung church, behind the scene, nagpe-pray po para si Pedro ay mamatay. Mamatay? Makalaya. Para si Pedro po ay makalaya. Ngayon, naalala niyo po yung storya na ito, ang ginawa ni Lord, nagpadala po siya ng anghel. Ginising si Pedro. Magpaka-anghel ka nga sa katabi mo. Yan. Ginising po niya. Kung babasahin po natin yan, kanya pong siniko, I don't know kung anong ginamit ng anghel, pero hinampas niya ng bahagya. Ang sabi po sa English, struck. In-struck niya po yung si Pedro, ibig sabihin hinampas ng may diin. I don't know kung paano, kung saang bahagi, kung gaano kalakas. Pero ginising po niya. Ngayon, ang nangyari po, after po noon ay pinagdamit niya si Pedro. Naalala niyo po ba yung storya? Pinagdamit si Pedro, natanggal po ang kanyang kadena, isinama po hanggang sa labas. Ngayon, nakalabas po si Pedro, at anong nangyari, saan po siya pumunta? Sa church. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam po ni Pedro na during that time, may schedule po sila ng prayer na tuloy-tuloy. Alam niya din po kung saan po yung tagpuan. Alam ko, nung time na yun, nandun sila. For example, galing ka sa ibang lugar, tapos 6:00 ng gabi, dumating ka sa Lipa at gusto mong hanapin yung churchmate mo. Saan mo matatagpuan? Sa Revival Hub talaga. Andito po siya ng Saturday ng 6:00. Tingnan mo nga. Wala. So kung yung katabi mo prayerful, alam mo na kung saan mo hinahanapin pagpatak ng Tuesday ng 6 p.m. Amen? Amen. Nasa church siya nagpe-pray. Alam niyo po si Pedro kung bakit siya kina Marcos pumunta. Kasi alam niya during that time, that day, and that night, may prayer meeting na nangyayari. At alam niya for sure kasali siya dun sa prayer focus. At ang nangyari po, nakalabas siya, naalala niyo po si Roda, kumatok po si Pedro. Ang sabi niya, nandoon si Pedro. Ang sabi ng mga tao, hindi, wala din si Pedro, hindi yan, baka anghel niya lang yan. Ganyan. Si Roda, hindi niya pinagbuksan si Pedro, sa halip chinikan niya muna na nandun na si Pedro sa labas. So nag-celebrate po yung buong church nang makita nila na si Pedro ay iniligtas ng Diyos. Imagine nyo na lamang po yung kagalakan. Ngayon, ang tanong, bakit po ba nanalangin ang church ng constant prayer? 3 bagay po ito. Una, it is because they were desperate. Kita po nila kung gaano kaseryoso yung sitwasyon. Alam niyo po, ang totoo, inihingi po ng Panginoon na tayo po'y manalangin ng constant prayer. Sabi nga po sa sinaulo po nating verse sa Thessalonians, 2 Thessalonians, I think 5:17. Tama ba? Ano pong verse yun?
Pray without ceasing. Yes, na kayong additional memory verse. So, manalangin ng walang patid kasi makapangyarihan po ang constant prayer. Pero alam niyo po ang dahilan kung bakit ka mananalangin ng constant prayer. Kung paano manalangin ng constant prayer, una, kailangan po yung desperation. Again, pinakita ko po sa inyo kung gaano kaseryoso yung sitwasyon. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit hindi ka nananalangin ng matindi? Iniisip mo hindi mo kailangan. Or hindi mo pa nakikita yung pangangailangan na kailangan mong manalangin. Kung ikaw naglalaro ka bilang Kristiyano, nasa sitwasyon ka pa lang na naglalaro ka bilang Kristiyano dahil masaya kang Kristiyano, isa po yun sa dahilan bakit hindi ka nananalangin ng matindi. Kasi kung kita mo kung gaano kaseryoso ang labanan na nangyayari, mananalangin ka din ng matindi. Alam niyo po, kumbinsido tayong lahat. Naniniwala po ako dito, 99.9% parang bakterya, tayo pong lahat dito ay naniniwalang makapangyarihan ng prayer. Kumbinsido po tayo, kayang gawin ng Diyos ang anumang hingin mo sa Kanyang pangalan, basta ito'y Kanyang kalooban. Kaya. Pero alam niyo po ang dahilan, bakit di ka nagpe-pray? Kulang sa desperation. Naalala niyo po yung panahon na sobrang desperado ka na? Naalala niyo po ba yung desperate moment? Or para mas madali niyo pong maintindihan yung desperate moment, hindi pwedeng hindi moment. Nakarating ka na ba dun sa moment na yon na hindi pwedeng hindi? Hindi pwedeng hindi sasagot si Lord. Hindi pwedeng hindi ako gagaling. Hindi pwedeng hindi magpo-provide ngayong oras na ito ang Panginoon. Nakarating ka na sa panahon na yon? Naranasan niyo po ba ang tugon ng Panginoon nung gano'n ang pananampalataya mo? Amen. Ang tawag po doon, desperate moment. Sabi mga desperate moment. Ang church po, nung oras na ito na si Pedro ay kinulong, ang tawag din po doon, desperate moment. Kasi alam niyo po kung bakit? Pinatay si James, ang second na head ng church. Nakulong na si Pedro, nahuli na, sunod na siyang papatayin. At dahil po sila'y desperado, sila po'y nanalangin ng constant prayer. Alam niyo po kaya minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na dumating sa pagiging desperado. Sa moment ng desperation, ay para tumawag ka sa Kanya ng buong puso. Hindi si Lord ang nagdadala ng desperate situation. Tingin niyo po ba si Lord ang gustong pumatay kay Pedro? Hindi. Si Herodes, ang kaaway po ang author ng death, hindi po si Lord. So in short, hindi ang Diyos ang dahilan ng masama mong pinagdadaanan, pero minsan or madalas, hinahayaan na lang niya yan kasi doon ka mapapalapit sa Kanya. Naalala niyo po nung panahon na wasak ka, desperado ka, umiiyak ka, luhaan ka dahil sa pinagdadaanan mo? Paano ka tumawag sa Panginoon? Peke ba? Hindi. Wala kang panahon at oras at lakas para plastikin ng Diyos. Nung oras na desperado ka, totoong-totoo ka sa harap niya. Walang makakapigil sa iyo sa paglapit sa Panginoon. Mag-party kayo dyan, may pinagdadaanan ako. Magtawanan kayo dyan, mga magkakaibigan, lalayo muna ako kasi may pinagdadaanan ako. At during that time, wala kang pakialam sa anumang saya, wala kang pakialam sa anumang lindol. Bumabagyo, okay. Ako may pinagdadaanan ako. Wala akong pakialam sa the rest. Meron kaming relasyon ng Panginoon ngayong oras na ito kasi connected ako sa Kanya. Alam niyo pa tawag doon, desperate moment. Ang tanong, mag-aantay ka pa ba ng desperate moment para mag-pray ng constant prayers? Gugustuhin mo pa ba yon? Sino po dito gusto mo ng desperate moment in your life? Amen. Meron pong ilang matapang dito and let's pray with them. Pero yung desperate moment po kasi, mahirap siya. At sa mga panahon na yon, luhaan ka, naglulupasay ka, tulo ang iyong uhog, ang iyong luha, everything. Dahil sa sobrang hirap ng iyong pinagdadaanan. And most of us, pag nandun tayo, hirap na hirap po talaga tayo. Ngayon, ang point, si Lord minsan hinahayaan niya yung desperate moments na yun. Kung ikaw, nasa desperate moment ka, gusto ni Lord, mag-pray ka ng constant prayer. Sabihin mo nga ulit, constant prayer. Second reason po, bakit yung church ay nag-pray ng constant prayer na pwede rin po nating paggayanan, they believe in the power of prayer. Tingin niyo po ba, sila po ba'y nagdududa sa kapangyarihan ng panalangin? Hindi. Alam niyo po kung bakit ako sure na hindi sila nagdududa? Nakasama nila si Jesus,
Nakita nila nung nag-pray si Jesus sa tubig, naging alak. At nung nag-pray si Jesus sa pilay, anong nangyari? Lumakad yung pilay. Nag-pray sa bulag, nakarinig yung bulag. Nakakita. Amen. Nakikinig si Tita. Nung nag-pray siya sa patay, ano nangyari sa patay? Nabuhay. So, kumbinsido po sila sa kapangyarihan ng panalangin. Wala po silang doubt. Alam niyo po, isa sa way para makapanalangin ka ng constant prayer, kailangan mong kumbinsin ng sarili mo na totoong makapangyarihan ng panalangin. Kasi kung kumbinsido ka, walang makakapigil sa'yo na manalangin. Di ba, sino po dito nakapunta ka na sa mga fast food na merong libreng ibinibigay na pagkain? Naalala niyo po merong one time sa McDonald's, namigay sila ng libreng one-piece chicken. Nalimutan na. One-piece chicken. Basta meron kang apron. Sino mga sumugod doon? Taas ang kamay. Amen. Amen. Ano po tayo dito? Abangan ko yung next year, sasali kami. Inform nyo naman kami. So, tingin nyo po ba, pag ikaw nakakain ka ng chicken na meron kang dalang apron, tapos gutom ka pa gusto mo pang kumain, may makakapigil ba sa'yong pumunta sa susunod na McDonald's? Makakakumbinsi sa'yo na huwag kang pupunta, scam yan, hindi yan tunay. Meron po ba? Walang makakakumbinsi sa'yo kasi nakakain ka na, nabusog ka na sa isang McDo eh. Kaya meron po dito, nakailang McDo ang pinuntahan, nakadalwa ata or 3. McDo branches para makakain ng libreng chicken. Hindi mo sila makukumbinsi. Nung una nilang try sa pagkain ng chicken, medyo may doubt. Baka naman peke, baka naman hindi totoo. Pero McDo ang nag-post, totoo to. So pinangawakan nila yung sinabi ng McDo kasi na-posted sa official page. At the same time, nung nakakain na sila, tingin nyo po ba lalo pa bang may makakapigil sa kanila? Wala na, kasi nasubukan na nila. Alam nyo po, ganun po yung prayer. Una, kailangan mong maniwala kasi official page po ang nag-post na makapangyarihan ng prayer. Hindi po poster, hindi po kung sino man ang gumawa nito. Official page po ito kasi ang Holy Spirit mismo ang sumulan. So sapat na rason para maniwala ka at pumunta ka para ikaw ay mabusog at makuha mo ang mga bagay na hinihingi mo kasi sinabi dito makapangyarihan ng panalangin. Bukod po doon, sino po dito nakatanggap ka na ng answered prayer nung ikaw ay tumawag sa Panginoon? Amen. In short, nabusog ka na, natikman mo na, nakita mo na. Kaya nga po ang sabi sa Bible, taste and see that the Lord is good. Kasi pag natikman mo na at nakita mo na ang kabutihan ng Diyos, wala ka ng ibang hahanapin pa dahil alam mo na sa Kanya ang lahat ng hinahanap mo. Ngayon, yun lang po yung balikan ninyo. Wala makakumbinsi sa'yo na hindi totoo ang panalangin. Alam niyo po kung bakit nag-pray ng constant prayer ang church? Dahil kita nila na powerful ang constant prayer. Kaya tumawag po sila sa Diyos. Ngayon, ang nananalangin ng constant prayer ay ang totoo talaga pong naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. One who prays a constant prayer is one who truly believes in prayer. Ba't mo gagawin ang pananalangin kung hindi ka kumbinsido? At bakit ka hindi makukumbinsi kung nakita mo na ang kapangyarihan ng prayer? Alam niyo po yung isang ex-switch naman. Favorite ko po kasing manood ng mga testimonies ng binago ng Lord. At favorite ko yung galing sa darkness kasi hindi mo sila kaya i-convince na hindi totoo yung evil spirits, hindi totoo ang angels, hindi totoo yung Holy Spirit, hindi totoo ang Diyos kasi kita po nila ng harapan. Yung isang ex-switch, nagkukwento po siya na habang nag-group prayer po yung mga Christian, small group lang po yun, nagpe-pray po sila together. Nagtataka po siya kasi every time na umaatake po siya sa Christian, marami pong Kristiyano pag inatake niya, malaya lang po siyang nakaka-atake. Sabi niya, main thing niya na attack sa Christian ay lust. Sinabi niya pa yung ibang mga bagay. Pero ang sabi niya, may katakataka sa kanya during nung time na nagsiserve siya kay Satan kasi pag nakakakita siya ng mga Kristiyanong nagpe-pray together, small group, nagkakaroon ng blue na dome yung mga Christian na yon. Nagtataka siya, ano yung blue dome na yon? Tinry niyang mag-penetrate sa Christian, hindi po siya makapenetrate, hindi po siya makalaban. Sabi niya, walang ubra lahat ng ginagawa namin every time na nagpe-pray sila together. At nagtataka na siya during that time na paano nangyari yon na hindi sila
natatouch ng kapangyarihan namin. And alam niyo po, nung nakakilala siya sa Panginoon, yun yung naging trigger actually, na manampalataya sa Diyos na pinananampalatayanan natin. Dahil na-discover niya during that time, na yung kapangyarihan ng mga Kristiyano na yon ay nasa Diyos na ating pinananampalatayanan. Sino po dito naranasan mo na yung kapangyarihan na yon ng Diyos? Amen. So if you believe in prayer, in the power of prayer, yun po yung pwede mong maging motivation para ikaw ay manalangin ng constant prayer. The more convinced you are in the power of prayer, the more prayerful you become. Yung mga tao pong prayerful, tinama yung katabi mo, sabi mo, ikaw yon. Naniniwala po ba kayo na mas prayerful ang katabi mo kaysa sa'yo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mas prayerful ka kaysa sa akin. Yan. So, we are declaring that Revival Hub is full of prayerful people. Gusto niyo po ba yon? Alam niyo po yung dahilan kung bakit prayerful ang iyong katabi? Kasi marami yang naranasan na panahon na tumawag siya sa Panginoon at tinugon siya ng Panginoon. Sino po dito, alam mo, napakarami mo ng answered prayer mula nakakilala ka kay Lord. Amen. Ang dami na. Alam niyo po yung tip ko po sa inyo ngayon for you to pray constant prayers. Balikan mo lahat ng answered prayer mo para makumbinsi ka na hindi pala ako dapat tumigil talaga sa pananalangin. Third reason po nila ay they don't lack reasons to pray. Hindi po sila nakukulangan ng rason para manalangin. Alam niyo po kung bakit? Kung babasahin niyo po ulit yung Book of Acts. Some of you, naligaw ka na sa pagbabasa mo ng Bible, hindi mo alam kung saan ka ulit magsisimula. Pwede mong simulan ng pagbabasa ng Book of Acts ulit. Kung babasahin niyo po yan, napakadugo ng Book of Acts. Literal, kasi may patayan po nagaganap dyan. Pero hindi lamang po yun dahil sunod-sunod po yung pinagdaanan nila. After nilang mapuspos ng Holy Spirit, ang aapoy nila, nag-preach sila, grabe persecution naman ang dumating. Pinaghiwa-hiwalay sila, pinagkawatak-watak sila. Ang dami pong ganap, may pinatay po, kakapuspos lang nilang Holy Spirit, pinagbabato ng bato, namatay. Ito pong Acts 12, biglang pinatay si James. Sari-sari pong ganap dyan. Ang point po, kaya po sila hindi tumitigil sa pananalangin dahil marami po silang rason para manalangin. Sino po dito alam mo marami kang rason para manalangin? Sino po dito alam mo ang bilang ng mga kamag-anak mo? Hindi. Ang dami pa ding buhay. Imagine, kamag-anak pa lamang po. Tingin niyo po ba, mauubusan ka ba ng rason para manalangin? Hindi. Kamag-anak pa lang, ilista mo yan lahat. Bukod pa dyan, sino po dito may mga pinagdadaanan ngayong oras na ito? Amen. Sino po dito nahiyang umamin? Amen. Yan. Yun. So, at least, clear po sa atin kung sino may mga pinagdadaanan. So, tingnan mo yung mga pinagdadaanan mo, isa pa yan sa reason. Some of you, hindi lamang yan isa, ang dami mong reason para manalangin. Ngayon, ang point, kung gagayanin natin ng early church, kung bakit sila nanganalangin ng constant prayer ay dahil hindi po sila nawawalan ng rason para manalangin. Isipin mo lahat ng rason para ma-push kang mag-pray. Kasi ang dahilan kung bakit ayaw mag-pray ay dahil wala kang rason para mag-pray. Akala mo lang. Sabi sa kata mo, akala ko lang. Akala mo lang wala kang rason para mag-pray, pero kung titingnan mo, ang dami mong rason para manalangin. Ang isang taong sumugod sa ospital para isugod ang kanyang sarili ay hindi susugod ng okay ang pakiramdam. Tingin niyo po ba ang mga sumusugod sa ospital okay ang pakiramdam? Minsan nga kahit sobrang sama ng pakiramdam natin, ayaw pa din natin magpa-ospital. Kasi parang kaya pa natin. Pero the moment na hindi mo na kaya, anong ginagawa po ng tao? Susugod na sa ospital. Bakit? Kasi tingin mo sagad-tagad na sobrang tindi na ng pinagdadaanan mo. Anong pong point? Ang mga tao hindi pumupunta ng ospital para lang sa wala. Same thing po kung bakit ang mga Kristiyano hindi nananalangin. Dahil akala nila wala na silang rason para manalangin. So ang point, hanapin mo yung rason, ang dami. Sa mind mo, ang dami sa heart mo, ang dami sa mga kapitbahay mo, sa churchmates. Mag-PM ka isa-isa, anong prayer request mo? Sino po dito wala nang rason para mag-pray? Taas ang kamay. Bibigyan ko po kayo ng assignment. Kung ikaw hindi ka na nagpe-pray, ito po yung sure, hindi mo na nakikita yung reason bakit ka magpe-pray. Kaya ito ang assignment ko sa'yo after ng service. PM mo, picturean mo yung mga katabi mo, tapos PM mo sila isa-isa mamaya. Ngayon, pwede mo ilista yung name nila. Magtanong ka, anong prayer request mo kasi wala na kasi akong rason para mag-pray.
tingin ko ikaw yung rason bakit ako magpe-pray ngayon. Alam mo yung prayer request nila kasi baka kaya hindi ka na nagpe-pray dahil wala ka ng rason para manalangin. Alam mo po yung church kung bakit sila constant sa prayer dahil marami silang rason para manalangin. So hanapin mo lahat ng rason na yon and pray, constant prayer. So sa next part po, gusto ko pong ibigay sa inyo yung naging bunga ng pananalangin nila. So 4 things po, 4 R po ito. Unang R po na naging bunga ng kanilang pananalangin ay right timing. Sabihin mo nga, right timing. Sino po dito nananalangin ka ng right timing sa iyong buhay? Amen. May mga hinihingi ka kay Lord. Manliligaw na ba ako, Lord? Kailan ang right timing? Yan. Mag-a-apply ba ako ng trabaho dun, Lord? Anong right timing mo? Kakain na ba ako, Lord? Anong right timing? Pati pagkain. Babangon na ba ako sa higaan ko, Lord? Anong right timing? Hindi na yan. Basic na yan. Pero some of us, you're praying for right timing. Alam niyo po, makikita natin sa istorya na ito, sobrang eksakto ng naging bunga ng prayer ng church. Tingnan niyo po yung naging bunga. Sabi po sa verse 6, nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng 2 kawal na kagapos sa 2 tanikala. Tingnan niya po natin sa English. Sabi po dito, chapter 12, verse 6. Yan. And when Herod was about to bring him out, nung ilalabas na po si Pedro, alam niyo po kung bakit ilalabas si Pedro sa kulungan? Sino pong may idea? Ba't ilalabas ni Herodes? Ano pong gagawin niya? Papatayin na. Nung oras na yon, next verse. Sabi po, verse 7. Sabi po dyan, now behold. Sabihin nyo nga po, now behold. Alam niyo po ba, every time na mababasa niyo yung now behold sa Bible, tandaan niyo po ito. Kailangan nyong tingnan talaga yung mga mangyayari kasi may shifting na magaganap. Parang sinasabi niyan, oops, focus ka ng ayos. Every time na mababasa yung now behold, sinasabi diyan, tingnan mong maigi. Huwag kang kukurap sa mga mangyayari. Ganun yung sinasabi ng Bible. Now behold, an angel of the Lord stood by him. I don't know sa Tagalog. Sabi po dito, at biglang, sabi niyo nga po, bigla. Ibig sabihin po ng bigla, dahan-dahan po ba yun? Pag may angels kumakaluskos ganyan, parang on the way na ako, Pedro. Hindi ganon. Pag sinabing bigla, in an instant, ganon yung nangyari. In short, nahabol po yung oras na sana si Pedro ay mapapatay na. Pero dahil constant yung prayer ng church, natuloy po ba yung pagpatay? Hindi, kasi nagkaroon ng now behold moment. Sabihin mo nga, now behold moment. Sino po dito nakaranas ka na ng now behold moment? Yung desperate ka, tapos bigla, buti na lang, salamat sa Panginoon kasi biglang may now behold moment. Alam niyo po, napakahalaga po ng constant prayer. Kasi every time we pray constant prayer, hindi mo alam, merong mga muntik ng patayin ang kaaway, pero dahil nagpe-pray ka ng constant prayer, sila'y nailigtas. Kami pong mag-asawa ay patotoo po diyan na nung time na nasa Macau po kami, naikwento po namin ito sa inyo, nung kami pauwi, yung eroplano po namin, hindi pa po uso yung sirukan ng eroplano noon. Siguro kami pa yung pasisimulan sana. Sisirok po yung eroplano, hindi po talaga siya makaakyat. Pero during that time, we were praying. And hindi po namin alam kung bakit, pero nakabalik yung eroplano ng ligtas safely dun sa patutunguhan niya, nakapag-repair, nakapag-refill, at nakarating po kami, bagaman delayed, nakarating po kami ng safe sa Philippines. And nung nabasa po namin sa messenger, nabasa po namin yung mga messages, may mga nag-inform po sa amin na during that time, the church was praying for us. Kasi meron mga nakakita sa vision, may problema yung eroplanong sasakyan nila. And those people, they prayed during that time na Lord, save them. Lord, protectionan niyo sila. Lord, makabalik po sila ng ligtas. Personally, I don't know kung andito pa kami ngayon kung walang nananalangin ng constant prayer. Saturday po yun, Sunday kinabukasan, the church is also praying. You guys are praying in the Spirit. Kaya kung ikaw ay naririto, noong mga araw na yun or naririto ka every Saturday, hindi mo alam may mga kaluluwang iniligtas yung pananalangin mo.
Kaya ang hinihingi po ng Panginoon, tayo po ay manalangin ng constant prayer kasi every time we pray constant pray without ceasing, hindi mo alam yung mga taong inililigtas ang Diyos. Pwedeng kapamilya mo yan, kamag-anak, mahal sa buhay, leaders ng church, may nililigtas po yung pananalangin mo. Alam niyo po, may isang pang kwento. I don't know kung warlock siya or witch, pero galing din siya sa darkness. Hindi ko na din tanda kung sino-sino ito, pero habang siya ay nasa trance nung time na yon, gusto niyang atakin ang mga church. Sabi niya, pag ang church, yung mga leaders ng church, pastors ng church ay namumuhay sa immorality, kahit ano daw gawin na paglilingkod ng church, anong prayer ang gawin nila, pag umatake sila, laging may open door, pumapasok yung atake nila. Kasi bagsak po yung leadership ng church na namumuhay sa immorality. Ngayon, ang sabi niya, meron silang regular na church na inaatake kasi yung main pastors ng church ay namumuhay sa immorality. Pero nagkaroon po ng isang moment na nagkaroon na naman ng shifting sa kanyang perspective. Dahil nung pupuntahan nila yung church na yon, nagtaka siya dahil biglang nagkaroon ng cover. Which is, wala naman yon. Kahit anong cover niyan, anong pray nila, anong gather nila, hindi umi-effect kasi nga merong dapat ipag-repent, may butas. Pero nagkaroon ng one instance na nagkaroon ng cover. And habang nandun po siya sa church na yon, nasa taas kasi lumilipad siya, yung katawan niya nasa bahay, nagtatrans, meaning yung spirit niya lang yung lumilipad. Narinig niya mula sa malapit na church, na yung church na yon, isang church, ay nananalangin ng covering para sa body of Christ. They were praying for the churches dun sa lugar nila. At dahil doon nagkaroon ng covering yung mga church dun sa city na yon. And doon niya nakita na grabe powerful ng church na repentant, church na namumuhay sa kabanalan, dininig ng Diyos at nagkaroon po ng covering yung mga church. And doon niya po nakita yung power din ng prayer para po sa body of Christ. Alam niyo po, regularly yung bawat isa sa atin nakaka-receive ng atake. Sino po dito, aminado ka na palagi ka nakaka-receive ng atake ng kaaway? Kung hindi ka na nakaka-receive ng atake, baka ikaw nang ginagamit pang atake. Yan. So, ayaw po natin yon. Ang point, regular po yung bawat isa sa atin, whether yan po sa mind, sa heart, sa health, sa family, sa relationships, lagi pong may atake. At ang hinihingi po ng Panginoon, let's pray constantly para po sa bawat isa. Kasi ang atake po ng kaaway, when we pray constant prayer, nahahadlangan po talaga. Again, balikan nyo na lamang po yung storya na ito, pero ang nangyari po kay Pedro, nung oras na papatayin na sana siya, ilalabas na siya para patayin, thank you Lord dahil may nananalangin ng constant prayer, dahil nagkaroon ng now behold moment. Ang tawag po dyan, right timing. Sabi mga right timing. Second thing po, na nangyayari when we pray constant prayer, release of God's angels. Second R, release of God's angels. Tuwing tayo po'y nananalangin, ang Panginoon po'y nagpapadala ng mga anghel para tayo po ay iserve. Alam niyo po ba ang angels, ang boss po nila ay si Lord, hindi po tayo ang boss nila. Pero sumusunod po sila kay Lord para tayo ay paglingkuran. Ang sabi po sa Hebrews 1:14, sige po if you have your Bible with you, open it sa Hebrews 1:14 para makita po natin ano ang ministry ng angels. Ano po ba ang kanilang ginagawa? Sabi po sa Hebrews 1:14, hindi ba sila, ang tinutukoy po ay angels, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Pag sinabing espiritu, sila po hindi nakikita, pero there are circumstances na sila po yung nagpapakita sa mga tao, nakikita po natin sila. So, sabi dito, sila espiritong nasa banal na gawain. Sabi nyo nga po, banal na gawain. Sa English po, ang English po dyan ay ministry. Sabi nyo nga po, ministry. So, nasa ministry din po ang angels. Sino pong mini-minister nila? Sabi dito, na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Sa lahat ng siguradong magmamana ng kaligtasan, magsabi ng amen. So, sino daw po ang pinaglilingkuran ng angels? Si Lord, yes. Pero sabi po dyan, sinugo upang maglingkod sa kaligtasan sa mga taong iniligtas ng Diyos. So, ang paglilingkuran nila ay
tayong mga tao, ang boss nila ay si Lord, pero magsaserve sila, magmi-minister sila para sa'yo. Sabi mo sa katayo mo, para sa'yo. Sino po dito gusto mo paglingkuran ka ng angels ni Lord? Merong atake ang kaaway, pero pinoproteksyonan ka ng mga anghel na hindi mo nakikita. Amen. Gusto natin yun. Pero paano po yun mangyayari? When we pray constant prayers. Kasi when we pray constant prayers, nagre-release po si Lord. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin last week? When we pray, si Lord nagbibilin siya ng kanyang mga anghel. Ay, ito ha, sa iyo are, si Christian, are, poproteksyonan mo. Ay, sa iyo are ha, si Bidik, are sa inyong grupo, proteksyonan niyo itong batang ito. When we pray constant prayer, especially sa mga magulang na naririto, pray for para sa iyong mga anak. Kasi ang prayer po ng magulang ay powerful kapag ito po ay pinapanalangin natin ang ating mga anak. Kahapon may mga kwentuhan po kaming pastor, tinatanong po namin sila, Pastor, kayo ba, gusto mo ba talagang magpastor? Yung isa doon, sabi niya, gusto ko talaga mula pagkabata. Yung isa naman sabi, ako tinatakbuhan ko. Sabi ng isang pastora, ako tinatakbuhan ko, pero laging pinagpe-pray ng nanay ko na magpastora ako. Kaya kahit tinatakbuhan ko, wala akong choice. Yung isa doon nagkukwento na, sabi niya, ayaw niyang makapangasawa ng pastor kasi ayaw niya magpastora. Alam niyo po yung ginawa ng Panginoon, pagkakasal nila, yung napangasawa niya, biglang gustong magpastor. So wala siyang choice kundi maging pastora pa din. Walang takas, sa kanila walang takas. Pero makikita po natin doon, makapangyarihan po yung panalangin ng magulang. Sabi namin doon, pag talaga pinag-pray ka ng nanay mo, ng tatay mo, wala ka ng choice kasi magkasundo na sila ng Panginoon. Sabi mo sa mga bata mong katabi or sa mga teens, siguro kabataan, sabi mo wala ka ng takas. Pinagpe-pray ka ng nanay at tatay mo. Yan. So pag meron dito mga magulang, kahit anong takas niyan, mga nanay, mga tatay, kahit pakita mo, nagpapakasasayan sa kasalanan ngayon, wala yan sa church ngayon, kapag lagi niyo pong pinagpe-pray ang inyong mga anak, wala yang takas kasi magkasundo na kayo ng Panginoon. Darating sasagutin niya ng Lord. Kaya every time makikita mo, sa mga magulang po na naririto, mga nanay, mga tatay, na nadi-discourage kasi ang tigas ng ulo ng iyong anak, napapariwara ang iyong anak kahit pinagpe-pray mo, ang gusto ko pong gawin ninyo, tawanan nyo ang kaaway. Bakit? Kasi kahit anong deceive mo sa akin, kahit anong discourage mo sa akin na nagkakaganyan ang aking anak, magkasundo kami ng Panginoon. May kasunduan kami ni Lord. Wala yung takas. Tandaan niyo po ito mga nanay, mga tatay. Pray para sa iyong mga anak at darating po ang panahon, sila po'y makakabalik dahil pinapanalangin mo sila. So pray constant prayer. Mayroon pong magre-release po ang Panginoon ng mga anghel kapag tayo po ay nananalangin. And personally, ito po ay naranasan ko din. Though hindi ko po nakita personally, pero naalala ko po nung kami po ay pa-Baguio mission, I think pangalawang mission or pangatlong mission po namin yon, ay meron po nag-declare, isa po sa leaders ng church online, nag-comment na bakuran kayo ng pakpak ng mga anghel ng Panginoon. Yun yung declaration niya. And never heard that prayer, never kong narinig na pwede palang bakuran ng pakpak ng anghel ng Panginoon yung mga taong bumabiyahe. Pero nang nabasa ko yun, okay, we claim that. While we are driving, alam niyo po yung nangyari, nagkaroon ng aberya sa aming sinasakyan. Una kong nakita, namamatay yung mga ilaw sa loob, patay buhay, patay buhay. Binuhay ko yung ilaw, may headlight, maya-maya mamamatay. Maya-maya yung aircon, namamatay na din po, ayaw na niyang mabuhay. So we prayed, Lord, we cancel every attacks, anumang bagay ito. Madalas namin nararanasan pag pupunta kami ng Baguio, isang instance naman dahil maluwag lang yung battery. Nung time na yun, hindi ko alam kung bakit. Pero while we are praying, we are interceding, meron kaming kasama doon na isa din siyang prophetic person, prophetic na youth, na while we are praying, nakita niya in the spirit na sinagot ni Lord yung prayer namin. Umokay po yung sasakyan, alam niyo po yung vision na nakita niya, napakalaking pakpak. Isang pakpak lang siya na nakakover sa aming sasakyan habang kami ay on the way. And hindi alam nung kabataan na yon na bago po kami bumiyahe, may nag-declare na bakuran kayo ng pakpak ng mga anghel ng Panginoon. And legit po ginawa ng Panginoon. Umayos po ang sasakyan, ligtas po kami nakarating ng Baguio nang walang aberya. Sobrang hirap po nun kasi nung may time po, tumigil kami, ni-start namin, ayaw na mag-start. Pero again, during that time, safely po kami nakarating. Alam niyo po kung bakit? Kasi may nananalangin. Kaya sabi mo sa kanila, pray ka lang lagi.
Bakit? Kasi nagre-release po si Lord ng angels when we pray. Third thing po, second to the last na po ito. By the way, ito po pala ay 7. Pero hindi ko po tatapusin kasi nakakatulog na po yung ilan sa inyo. Hindi, joke lang. Yung next part po, mamayang hapon. So, sino pong sasama mamayang hapon? Yay! Come on! Fasting day po ngayon. So, hindi ka na-inform, nag-breakfast ka kanina, gusto mong sumama, okay lang po yan, nakakain ka kanina. Mag-fasting ka na lang ng lunch. And kung gusto mo nang tuloy ng dinner, let's go. Pero mamaya po, may session po tayo ng fasting, worship po yun. Magpe-pray po tayo together. And yung last 3 po, dito sa story, share ko po mamaya sa fasting session natin. Pero, yung pangatlo po ay revival. Sabihin mo nga, revival. Pangatlong bunga po ng constant prayer ay revival. Paano ko po nasabi? Sabi po sa verse 12, ay sa chapter 12, verse, ano po bang verse yun? Ginising siya ng anghel. Ano pong verse? Nakita niyo po. Ito, verse 7. Verse 7. Now, behold, an angel of the Lord stood by him, and light shone in the prison. Sabihin nyo nga po, nagliwanag. Sa Tagalog po, nung dumating ang angel, biglang nagkaroon ng liwanag. And ang nangyari po, after na magliwanag, ginising niya po si Pedro. Sabi po dito, sa verse 7, and the light shone in the prison, and he, ano po sabi? Struck. Sa Tagalog po, medyo mababaw yung pagkakatagalog, I think dito po sa aking Bible. Pero sa ibang salita po, meaning hinampas, sa iba, siguro parang kinulbit, sinikot, tinapik, yan. Pag tinapik, medyo light lang yon, pero yung struck, meaning dito, yung original word po na ginamit sa Hebrew, mas mabigat po siya sa tapik. Ibig sabihin, may puwersa po talaga kasi gusto po niyang manggising. Manggising. Kaya niyo po bang gawin yun ngayon? Amen. Kaya niyo po magpaka-anghel? Amen. Sino po dito alam mo mukha kang anghel? Yeah. Yeah. Yung iba proud. So, ang point, yung anghel po, ginising po niya si Pedro sa pamamagitan ng isang tapik. Alam niyo po yung nangyayari? When we pray constant prayer, nagkakaroon po ng revival dahil nananapik po ang Panginoon. At mas mabigat po sa tapik siguro, mananapak. Tama po. Alam niyo po ang totoo, minsan nag-pray ka para sa isang tao. Lord, I pray, i-revive niyo po yung taong yun, ibalik niyo po sa pananampalataya. Tapos mababalitaan mo, biglang lalo nagpakalangoy-langoy sa kasalanan, biglang parang lalong napasama, ba't parang hindi siya makabalik? Kasi alam niyo po yung tawag doon, ini-struck na po siya ng Panginoon. Ano po yung struck? Tinatapik na. Yung panggising po na ito, medyo mababaw po yung tapik kasi yung sa Hebrews po, parang may kasama po siyang pananakit para magising po si Pedro. Alam niyo po minsan yung sagot ng Panginoon, hindi agad umokay yung pinagpe-pray mo. Minsan kailangan mo na siyang saktan ng Panginoon bahagya. Hindi para patayin, hindi para ibaon, kundi gusto ng Panginoon i-revive yung tao na yon. Sino po dito naranasan mo nang tapikin ka ng masakit-sakit ni Lord? Amen. Alam niyo po yung dahilan, may nanalangin para sa'yo. Sabi sa kata mo, may nanalangin para sa'yo. Sabihin mo sa isa, salamat dahil pinag-pray mo ako. Lahat po tayo, ako po may sariling karanasan ng pananapik ng Panginoon. Pero, naalala ko po, nung oras na bago dumating po yung revival in my personal life, yung nangyayari po yung Bible study, matindi po, may attacks po ng depression, naisip ko po yung suicide. Kahit iniisip ko, hindi ko gagawin yun kasi di ang sakit sa impyerno. Ganon ako mag-reason, pero pumapasok siya in my mind kahit di ko siya gagawin. May pananapik po ang Panginoon. And nung nalaman ko po yung revival na plano ni Lord for the Philippines, nagtuloy-tuloy lang po tayo na alam ko, biyaya po ito ng Panginoon. Pero alam niyo po yung liwanag na aking nakita. One time kami po ay nasa kotse at naligaw po ako sa isang live ng mga na-intercessors dito po sa Lipa. May grupo po ng intercessors sa Lipa na sila po ay nananalangin. Alam niyo po yung prayer during the time, taong 2022 yon, 2021.
Sabi nila, Panginoon, magtayo po kayo ng mga gagamitin nyo dito po sa aming city. Gisingin nyo po yung church, ganyan. Iligtas nyo po yung Philippines. Magtayo po kayo ng mga revivalists dito po sa Philippines. At during that time, gulat na gulat po kaming mga magkakaibigan na pumupunta po sa Bible study noon. Kasi, wow, Lord, may nagpe-pray pala para sa experience na ito na aming naranasan. And that time, sinasabi ko dun sa live, kahit live lang, hindi niya ako maririnig. Hindi nyo alam, guys, kaya pala namin naranasan to kasi may nagpe-pray for us. Kasi we didn't pray for that, na Lord, revive us. Kasi hindi namin alam na kailangan namin ng revival. Kailangan natin ng revival. Pero, alam niyo po yung dahilan bakit di pinarating po ng Panginoon yung revival at bakit ka din naabot? Kasi may nanalangin para sa iyo. Sabi mo, buti na lang. Buti na lang kasi si Lord po, nagtayo po siya ng mga prayer warriors. At ang point po, ngayon na ikaw ay itinayo ng Panginoon, nais po ni Lord na magpagamit ka din to pray constant prayers. Yung na-share po kanina ng akin pong asawa na kahapon po kami nasa Cavite, yun po yung kwentuhan nila. Kwentuhan po namin doon, grabe, ganito palang itsura ng pinagpe-pray namin. Minsan, nagpe-pray ka, hindi mo alam yung itsura ng pinagpe-pray mo. Kaya pagdating ng pinagpe-pray mo, parang nagulat ka, wow, ganito pala siya. Ano po dito, nagpray ka na mga pangasawa, na na-amaze ka nung dumating po yung asawa na pinagpe-pray mo. Amen. Yes. Tuwa si Beldon sa dulo. So, ang point, minsan may pinagpe-pray tayo, hindi natin alam, nakakagulat, nakakamangha. Pero ang point, palagi pong may bungang maganda ang iyong pananalangin. Kahit pamukayang masama sa una, hindi po talaga yan masama dahil ang Panginoon may plano siya para dyan. Minsan, pinag-pray mo yung iyong anak, tapos parang feeling mo lalong napapariwara, huwag kang mag-alala, in control si Lord. Sabi mo sa kanila, in control si Lord. Si Pedro, sinaktan siya ng anghel, hindi para patayin, kundi para ilabas. Alam niyo po, minsan, yung pinagpe-pray mo, kailangan mo ng saktan ng Panginoon. Hindi para patayin, kundi para ilabas sa kanya pong sitwasyon, sa kanyang bandage, sa kanyang pagkakakulong. Kaya kung ikaw, ramdam mo, nasa pananapik ka ni Lord ngayong oras na ito, nandun ka sa sitwasyon na yon, hindi ka pinapatay ni Lord. Inilalabas ka niya sa pagkakakulong. Meron pong liwanag na magsashine sa iyo and may revival po na dala ang pananalangin ng constant prayer. Kaya keep praying. Sabihin mo nga, keep praying. Kasi meron pong tugon ng Panginoon dyan. Last po natin na R, and tayo po yung magtatapos dito. Raising up of God's vessel. Raising up of God's vessel. Ang sabi po ni Pedro dito sa verse 7, ate girl, flash po natin, verse 7, kadugsong po nung pag-shine ng light at pag-strike po ng angel dun kay Pedro. Sabi dito, and he struck Peter on the side and, ano pong sinabi? Raised him up. Sabihin mo nga, raise up. Hindi po ba familiar na pag tayo nagpe-pray, Lord, mag-raise up po kayo ng mga evangelists. Lord, mag-raise up po kayo ng apostles. Lord, mag-raise up po kayo ng prophets. Alam niyo po, dahil nagpe-pray, constant prayer ang church, si Lord po ay nag-raise up ng Apostle Peter. Pinabangon niya. Dahil si Lord po, pag siya'y nanggising, hindi lang siya manggigising para patulugin ka ulit. Sino po dito naranasan mo ng gisingin dahil matutulog daw kayo? Nakakita pa ako ng ganyan sa Facebook. Uy, gising ka na. Bakit? Tutulog tayo. Wala pong ganon. Minsan, ganon po tayong Christians. Ginising ka na ni Lord, natutulog ka ulit. Pero alam niyo po, pag constant ang ating prayer, hindi lang mangliliwanag, yung angels manggigising. At hindi lang manggigising, si Lord magre-raise up din siya. Ang point, when you pray constant prayer, hindi mo alam sa ibang lugar may nire-raise up si Lord. Sa angkan mo, yung angkan mo na nasa ibang probinsya, hindi mo alam nagpe-pray kang constant prayer for the city, for this city, pero si Lord nagre-raise up po siya ng someone para sa iyong pamilya. Si Lord nagre-raise up po siya when you pray constant prayer. Kaya, we need to pray constantly. Hindi lang po yan. Sabi dyan, He raised him up saying, arise quickly. Sabi mo nga, arise quickly. Nakikita niyo po ba kung gaano kabilis ang pag-rise up ni Lord ngayon ng mga ginagamit niya? Parang
kabuti na nagsusulputan everywhere. Some of them nakasama natin dito na wow, grabe, taga-ibang lugar to, pero parang naririnig namin yung mga pinag-uusapan namin. Bakit? Kasi nire-raise up po sila ni Lord. People prayed for us para tayo po yung ma-raise up. Ngayon, nagpapagamit din po tayo para manalangin para sa ibang tao. Pero isa pong bagay ang sigurado. Minamadali po ng Panginoon ang lahat. Arise quickly. Bakit? Kasi papalapit po ng papalapit ang kanyang pagbabalik. Sabi din po dito, and his chains fell off his hands. May pagpapalaya pong dala ang pananalangin ng constant prayer. Sa iyo na nananalangin para sa iyong pamilya, ito po ang encouragement ko sa iyo. Hindi mo man nakikita ngayon. Mukha mang madilim, mukha mang hindi lang 4 na kulungan ang pinagkulungan sa iyong pamilya. Mas malala pa, feeling mo parang mas malala yung kulungan ng family ko kaysa sa kulungan ni Pedro. Itong bagay, isang bagay ang sigurado. Yung Diyos na nagpalaya kay Pedro ay ang Diyos na magpapalaya sa pamilya mo. Ang inihingi po ng Panginoon, manalangin ka ng constant prayer. Huwag mong sukuan. Iilang months mo mang pinagpe-pray, suko ka na agad kasi nag-away yung pamilya mo. Dinigilan mo agad. Huwag mo sukuan kasi si Lord po ay may ginagawa. Unti-unti makikita mo, una, liwanag, parang hope pa lang ang natatanggap mo. Pangalawa, parang nakita mo, ba't lalong naghihirap? Parang lalong tumindi ang sitwasyon kasi may pananapik palang ginagawa ang Panginoon. Pero soon makikita mo, ginigising na din sila ng Panginoon. Sinasabi, arise quickly kasi gagawitin din kita. Hindi lang yung anak mo, hindi lang yung kamag-anak mo, yung kapatid mo na nag-i-invite sa'yo sa church. Ikaw din, gagamitin kita. Sabi sa kanila mo, ikaw din. And soon makikita mo, unti-unting winawasak ng Panginoon ang chains at makakalabas sila sa kulungang pinagkukulungan nila ngayon. Pray constant prayer. Sabi mga constant prayer. Kasi magre-raise up po si Lord. Constant prayer awakens the church. Constant prayer awakens the army. And the assignment to pray, hindi po tumitigil yon kasi patuloy pong nagre-raise up si Lord. And kung totoong naniniwala ka that constant prayers are powerful, hinihingi po ng Panginoon, tayo po'y manalangin ng constant prayer. No? So that is the same thing po actually na atin pong gagawin ngayong oras na ito. Naniniwala po ba kayo na tuloy-tuloy pong nagre-raise up si Lord? Sino po dito handa ka magpagamit para manalangin pa? Iilan? Sino po dito handa magpagamit para manalangin pa? Ng constant prayer. Amen. So, that is our prayer for the church. The Lord, raise up niyo po kami na prayer warriors. Kasi walang ibang kagalakan or walang tutumba sa kagalakan ng isang taong nakita ang kanyang matagal nang ipinagpe-pray. Naranasan niyo na ba yun minsan? Nakita mo harap-harapan yung matagal mo nang hinihingi sa Panginoon. Anong naramdaman mo nung time na yon? Masaya, nagagalak. Bakit? Kasi hinihingi mo yun sa Panginoon. Anong point? Ang church po na ito, ikaw na nasa church na ito, gusto kang puspusin ni Lord ng galak. Na makita pa ang mga dakilang bagay na gusto niyang gawin sa ating city, sa ating bansa, at mangyayari po yun kung ikaw magpapagamit ka ng iyong bibig para manalangin. Okay lang po ba tayong lahat ay magsitayo? And that is the thing na atin pong gagawin ngayong oras na ito. We are believing that God is moving in the Philippines. He is moving in your family. So this time, tanong ko po sa kanina habang sa mga hindi po nakaabot, nag-pray tayo bago mag-start yung service and lagi po natin yung ginagawa, we have intercessory. Sabi ko kanina, sino po dito ang willing manamantala sa Panginoon ngayong oras na ito? Pangit pakinggan, pero alam niyo po si Lord naghahanap ng mga mananamantala. Yung sinasamantala yung kanyang kapangyarihan na Lord, susulitin ko yan. Yung sinasamantala ang kanyang kabutihan, ang kanyang kayamanan, Lord, susulitin ko yan. Sino po dito gusto mong manamantala ngayong oras na ito? Amen. Gagawin po natin yan kay Lord, na Lord, susulitin po namin yung authority that we have. Can we just pray right now? Come on, open your mouth and use that to pray. Hira la baba, shira baba baba, yara la mama kaya. Hira la masura la baba, kara la baba, kara la baba kaya. Yera la masura la baba baba kara la baba yara la baba. Lord, use our mouth today. We believe, God, that you are using our mouth. You are the powerful God na kasama po namin that as we are praying, Lord,
even praying in the Spirit right now. God, you are moving over our nation. You are moving, Lord, over our families. You are moving, God, over this church, over this city, God. Come on. Kira lama sara la babakaya. Hera lama masora la bababa. Hera lama masara la bababa yara la baba. Kora la bababa kara la baba yara la babakaya. Hera lama masora la baba kara la mama. Come on, move, God, move over our families. God, move over this nation. Lord, move over our cities. Hera lama masaya. Come on, pray. Just pray right now. Hera lama sora la bababa yara la babaya. Hey, hera lama masora la bababa kara la baba. Hera lama masora la babaya. Hera lama sora la bababa yara la babakaya. Hera la bababa sara la babakoye. Come on, continue praying right now. Yes, Lord. Hera la baba sara la babakaya. As you lift up the name of Jesus, He is moving. Come on. Purihin mo ang Panginoon ngayong oras na ito. Just start to praise Him right now. Hera la baba sira la baba. Hera la mama sara la baba kara la baba yara la bakaya. Hera la baba 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 sara la baba. Alleluia. Alleluia. Come on, sing right now. Just praise Him. Hera la ba sara la ba. Alleluia. Declare this right now. Mapalad, mapalad ang bayan na iyon. Yes, Lord, we claim this, God, over our nation. Lord, over our lives, over our family, God. Maghari ka manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang. Come on, make this your prayer right now. Mapalan. Mapalan. Yes, Lord. We just claim this right now over our nation, God. Kuralabas taralababaya. Yo lamang sumusunod. Magari ka manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, oh Diyos. Come on, use your mouth right now to declare this over your family. Come on, declare this over your family, Lord. Ngayong oras na ito, kami po'y nananampalataya na kayo po'y maghahari sa aming mga pamilya. And you just pray right now. Pray constant prayer for your family, for your city, for the youth right now. Father, we pray na yung mga kamag-anak po namin na wala pa po sa inyo, ito po'y pinanghahawakan namin. God, the way you have moved over Apostle Peter, siya po'y ginising ninyo, siya po'y pinalabas ninyo, Panginoon, sa kulungan. Siya po'y pinalaya ninyo, Panginoon, sa pagkakakulong. God, we are claiming, Lord, that you are doing the same over our families, God. Lord, yung mga kamag-anak po namin na in bondage ng addiction, Lord, sila po'y palalayain po ninyo sa addiction na yon. Sa kanila na addicted sa sugal, Lord, you are breaking those addictions, God, in the mighty name of Jesus. Sa kanila na napapariwala ang landas, Lord, right now, we use our authority. Come on, use your authority right now. We break every power of the devil over our sons and our daughters in Jesus' name. Anumang ginagawa ng kaaway sa aming mga sambahayan, sa oras na ito, ito'y aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Lord, anumang tanikala ng relihiyon, anumang pagmamataas, anumang pagmamagaling, anumang hindrance sa kanilang isipan, Lord, winawasak po namin ito sa pangalan ni Jesus. And God, right now, we are asking, send your angels, Lord, over our families, God. Send your angels, Lord, over our loved ones. Sila po'y paglingkuran din nila para sila po'y maligtas. Lord, we claim salvation, God, over them. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hiramasokaramamamaya. Ralabababababa. Sherebebebebe. Shekaralabababa. Koralabababakaya. Lord, we release these prayers, God, over them.
that you are gonna strike them, Lord. Naniniwala po kami yung mga pinagdadaanan po nila. Lord, you are not planning to kill them, God, but you are awakening them, for you are raising them up. Come on, declare that right now, na yung pamilya mo'y nire-raise up din ni Lord. Hindi lamang sila makakakilala, sila'y gagamitin din ng Panginoon para sa Kanyang pangalan. Lord, we are believing for that, Lord. Ang aming po mga mahal sa buhay, sila po'y ginigising ninyo ngayon, pinapakilala nyo po ang inyong sarili sa kanila. And the time will come, God, sila po'y gagamitin nyo din to preach your gospel. Sila po'y gagamitin nyo to heal the sick. Lord, sila po'y gagamitin nyo para mangaral ng radically ng inyo pong salita. Lord, we are claiming that, God. If you have done that, Lord, we pray, do it again. Do it again, Lord. Gawin nyo po itong muli. Kuramashi karalabababaya. Karalababababa, siralabababa. Ralababababa, shiralababakoye. Lord, we thank you, God, because you are moving over our families. You are moving over our nation. And God, I pray that you will continue moving in our lives in this church to every one of us ngayong pong oras na ito. Come on, church, we will allow the Lord to move sa bawat isa, and we are gonna do it as well by prayer. Ito po yung gagawin natin ngayong oras na ito. Humanap po kayo, maggrupo-grupo po tayo ng 2 or 3. Humanap po kayo ng partner, pwede pong 3-3. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sa mga leaders na narito, let's make sure may ka-partner po yung mga bago nating kasama. Sige po, hanap po tayo sa paligid po natin. Ang gagawin po natin, we will exercise our faith that right now, yung pinagdadaanan ng iyong katabi, sasagutin po yan ng Panginoon. Ito po yung gagawin natin. Kung nakahanap na po kayo ng inyong mga kapartner, kagrupo, this is what the Bible says. Sabi po ng Biblia, sa 2 o 3 na nagkatipon sa aking pangalan, tutugunin ko ang mga bagay na hinihingi nila. So ito po ang gagawin ninyo. Share nyo po dyan sa inyong mga kagrupo anumang prayer request na gusto mong hingiin. Whether yan po'y sickness, kagalingan ng iyong pamilya, right now, the Lord is gonna move in that prayer. Dahil naniniwala po ako, there is an atmosphere of faith in this place. Naniniwala po ba kayo tutugunin ng Lord ang hihingi natin ngayong oras na ito? Amen. There is an encounter today. Come on, talk to one another. Hingin nyo po yung prayer request at manalangin po tayo para sa bawat isa. Amen. Alleluia. Alleluia. Pinupuri ka namin. 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 Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa
pagpupuri, Ikaw lang, O Diyos. Era masak kaya larase, era bababasak kaya larase, era masak kaya larase. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. 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 Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang Bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad, mapalad Sige po, sama-sama po natin itong ang awitin. bayan na iyong Yes, Lord, this is our declaration, God. That our families are blessed. This church is blessed. That we are blessed, Lord, because you have given us the grace to obey you, God. Pagpupuri, Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos.
Come on, this time, gamitin naman po natin yung pagkakataon. One last thing that we are gonna do. Tayo po ay magkaisa para sa ating bansa. Sino po naniniwala na kumikilos po ang Panginoon sa bansang Pilipinas? Amen. So let us use this atmosphere to speak a prayer for our nation. Come on, everything na ilid sa iyo ng Panginoon para po sa ating bansa. Come, let's pray for our nation. Father, right now, we pray for our nation, Lord. Sige po, open your mouth and pray to our Father. Lord, kami po'y naniniwala na kayo po'y Diyos na kumikilos sa amin pong bansa at Diyos po kayo na gumagawa, Panginoon, para sa mga bagay na amin pong inihingi. Lord, you are moving over our government at kami po'y nananampalataya that you are replacing every evil thing in our government, God. You are breaking it down, Lord, in the mighty name of Jesus. And Lord, yung mga government officials po namin, they are gonna know you, God. And Lord, they're gonna serve you as well, Lord, in the name of Jesus Christ. Lord, we are believing that you're raising up revivalists. You're raising up the apostles, Lord, of this nation. You're raising up, Lord, yung mga propeta, yung mga pastors, Lord, para maglingkod para sa inyo pong pangalan. Panginoon, kami po'y nananampalataya. Darating ang panahon na ikaw ang Diyos na paglilingkuran ng lahat ng mga mamamayang Pilipino, na ang bawat tuhod ay luluhod sa iyong paanan. Lord, anumang sinasamba, Panginoon, na hindi ikaw, ito man ay kayamanan, ito man ay relihiyon, ito man ay likha ng tao, lahat ng ito, Panginoon, ay inyong wawasakin dahil, Lord, ang bansang Pilipinas ay inyong pinili para kayo po ipaglingkuran. Lord, ngayon pa lamang kami po ay nananampalataya na kayo po ay kumikilos na Panginoon sa aming bansa. Lord, you are moving, God, over this nation and we claim it, God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Come on, give praise to the Lord. Give praise to the Lord right now. Come on, sing praises to Him. Sing hallelujah. Yes, Lord, pinupuri po namin kayo. Alleluia. Alleluia. Pinupuri ka na. Pinupuri ka namin. Alleluia. Alleluia. Pinupuri ka na. Come on, lift up your praise right now. Alleluia. Alleluia. Come on, declare this right now. Lift up your praise to the Lord. Hallelujah. Alleluia. Alleluia. Come on, for the last time, sing hallelujah. Alleluia. Alleluia. Pinupuri ka namin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po dito naniniwala that God has moved over your family? Amen. God is moving over our nation. Amen. Yes, Lord, we believe, God, that you have moved today. Lord, we claim this, God, that we are gonna see the answer sa amin pong mga ipinanalangin. Lord, yung mga kakulangan sa amin pong pamilya, you have answered that. Lord, yung mga bagay na nangyayari po sa aming bansa, Lord, ito po'y inyong winawasak na at kumikilos po kayo sa magandang kaparaanan. At ngayon, Panginoon, bilang simbahan na inilagay niyo, Panginoon, dito po sa Lipa, we are believing the same for this city. We are believing the same for the whole Batangas, Lord. We are believing the same for